Welcome back mga kalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang ibang impormasyon patungkol sa ating presidente ngayon na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o si Bongbong Marcos. Ang iba sa atin ay mas kilala si BBM bilang anak ng yumaong dating presidente na si Ferdinand Marcos. At patungkol sa mga yaman ng mga Marcos, ngunit ang pagiging mayaman ni BBM ay hindi dahil sa mga mana niya mula sa kanyang ama. Mayaman talaga si BBM at sa araw na ito ay malalaman natin ang mga kadahilanan sa likod ng sariling yaman ni BBM. Kung saan nga ba galing ang sariling pera ni BBM na ginagamit niya para sa sarili at pamilya niya. Tunay na mayaman na noon pa ang pamilya Marcos at hindi may pagkakaila na mayaman rin ang ating presidente ngayon na si BBM. Ngunit marami pa rin kumo-question kung saan nga ba galing ang yaman ni BBM na batay sa ating pananaliksik ay hindi ito basta galing sa mana mula sa kanyang ama. At mayroon talaga siyang mga ibang pinagkukunan ng pera na siyang magpapatunay sa kanyang sariling yaman. Unahin muna natin ang ibang mga yaman o pag-aari ni BBM batay sa ulat ng Civil Service Commission Resolution No. 1300174 na inilahad noong January 2013 noong ideklara ni BBM ang kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Dito sa mga datos na ito ay ang kabuang net worth ni BBM sa taong 2013 ay nasa humigit kumulang 441.997 million pesos. Sa paliwanag ni BBM sa kanyang 2013 SALN ay bata ito sa kanyang mga properties na nakabase sa Cuervo appraisals mula noong 1997 hanggang 2012 na siyang dahilan ng kanyang mataas na net worth. Sinabi rin mismo ni BBM na ang mga inilahad niya sa SALN ng taong ito ay labas pa sa interes mula sa kanyang pagiging tagapagmana sa kanyang ama na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa mapagkakaalaman kung magkano. Alam natin kasi mga kaalam na hanggang ngayon ay ang buong yaman ng ama ni BBM ay hindi pa rin napapakawalan kung kaya ang kanyang parte rito ay hindi niya pa rin nakukuha kaya ang yaman niyang ito mula pa lamang sa kanyang mga properties ay sa kanyang sarili lang talaga. Konting kalaman rin pa sa lahat na noong taong 2008 ay napagsikapan ng pamilya Marcos ang pagkuha sa pagmamayari ng 25 na hektaryang property nila sa Cabuyao, Laguna matapos ang desisyon mula sa Sandigan Bayan ng property na ito ay marapat na maibalik sa pamilyang Marcos. Kinesyon rin kasi ang lupang ito na kasama raw sa ill-gotten wealth o nakaw na yaman ng mga Marcos na siya nga napatunayan ng pamilyang Marcos na niwala nga ito sa listahan ng mga assets na kinuha ng gobyerno na siyang tunay talaga na pagmamayari ng mga Marcos. Okay, so ito siya guys. Okay, let us all make this nation great again. Kaya naman sa huling hatol noong January 2010 ay binigay ang hatol sa pabor ng mga Marcos na maibalik ang lupang ito sa kanila. Masasabi talaga na napakaraming yaman ng mga pamilyang Marcos sa labas pa mismo ng yamang pinagsasabi nila na mula sa kanyang ama. Ngunit liban pa rito ay may iba pang mga properties mismo si BBM maliban sa mga nabanggit. Isa na rito ang 57 hektarya na Paway property na kinuha rin mismo ng gobyerno sa kanya ngunit napagsikapan niyang maibalik sa kanya. Sa kabuuan batay sa SALN ni BBM ay mayroon siyang idineklarang 10 real properties na ang 7 sa mga ito ay residential o may mga bahay. Mayroon din siyang yaman mula sa stocks na abot sa halagang 23.6 million pesos. Mga koleksyon ng mga mamahaling painting na abot 17.6 million pesos. Mga koleksyon ng mga alas na abot sa 15 million pesos at mga iilang mga sasakyan. Dito pa lamang sa mga pagmamayari ni BBM at sa mga datos na ito ay masasabi na natin na napakayaman pala talaga niya at ang mga yamang ito ay liban pa mismo sa kayamanan ng kanyang yumaong ama na hindi niya pa napag-aalaman. Marapat din natin isipin na ang SALN na ito ay mula pa noong 2013. Halos 9 years na ang nakakalipas at sa ngayon masasabi natin mas malaki na ang kabuang SALN ni BBM na hindi pa niya nailalahad sa publiko na ipinangako naman niya na sa kanyang pagkakaluklok ay kanya ring ilalahad.
Sa ngayon, napakaraming problema ng ating bansa na kanyang hinahanapan ng mga solusyon ngayong siya ay kakaupo pa lamang sa pwesto. Ngayon naman ay alamin natin kung saan nga ba galing ang pera mismo ni BBM, kung saan ba siya kumukuha ng mga pondo niya upang magkaroon ng mga ganitong koleksyon at mga properties. Maraming hindi alam kung saan galing ang pera mismo ni BBM na atin namang iisa-isahin ngayon. Marapat nating malaman na matagal na sa politiko si BBM mula sa tagapangulo at gobernador ng Ilocos Norte. Naging congressman din siya bago siya napunta sa pagiging senador ng maraming taon bago naluklok bilang ating presidente ngayon. Bilang nasa politiko ay nagkaroon din siya ng mga pagkontrol sa kanyang sahod mula sa gobyerno na ini-invest niya na siyang tumutubo naman, ngunit maliban rito ay may iba pang mga pinagkakakitaan si BBM maliban sa kanyang napakaraming taon sa politika. Batay rin sa mismong salain niya ay siya at ang kanyang asawa na si Luis ay nagmamay-ari ng 3 kumpanya. Ang mga kumpanyang ito ay ang Agustus Management Incorporated, Valdevere Manpower Incorporated at ang Neve Property Holding Incorporated. Masasabi natin na bilang may-ari ng 3 kumpanya ay tunay ngang walang duda ang yaman ni BBM. Kasabay pa nito ang law firm ng pamilya nila na Most Law Firm na pagpapangalan ng mga Marcos, Ochoa, Serapio at Tan na itinatag niya kasama ng kanyang asawa noong 2010. Sa ngayon walang tunay na nakakaalam sa kabuuang yaman ni BBM sa taong ito na siya namang ipinangako ng ating Pangulo na kanyang ilalahad sa tamang panahon, ngunit batay pa lamang sa salain niya noong 2013 na hindi na may pagkakaila ang sariling yaman mismo ni BBM na ito ay sa tulong ng kanyang asawa na pareho nilang pinamamahalaan ang kanilang mga kumpanya. Ang kanilang mga properties at mga koleksyon na sa kanilang pamamahala sa kanilang yaman ay mas naipapalago nila ang mga ito, na masasabi natin na kahit wala ang yaman ng kanyang ama ay may sariling yaman si BBM na hindi na marapat na i-question pa na ang mga yamang ito ay mula sa kanyang mga pagsisikap mula sa politika hanggang sa negosyo at mga pamamahala ng mga properties ng kanyang pamilya. Mayaman man o hindi ang ating presidente ay marapat na isipin natin ay mga paraan at solusyon upang mapagyaman ang ating bansa na sa panahon ngayon na nasa mga alanganin ng ating ekonomiya at ang ating gobyerno ay hinahanap pa ang mga tamang kasagutan at solusyon sa mga problemang ito. Ay marapat nating suportahan at sumunod tayo sa mga pamantayan ng ating pamahalaan. At nawa sa administrasyon ni BBM ay matunghayan natin ang tunay na yaman na meron talaga ang ating bansa. Kalam, ano ang masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Ano pang mga kontrobersiyang nais mong ating pangsaliksikin? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.